Nakita na akong screen. Please confirm. Yes, sir. Kita na, Yes, sir. Kita na. kita na. Alright, thank you. So, murag daghan na gipanggutom tingali ron ba? Okay, so formulas question type. This is new, no? When we started module last first sem, wala pa ni siya ang formulas question type. This is due nasangko manggod ko sa calculated question type nga I want to do something and dili na mahimo sa calculated. So nangita taglaing solution and natay nakita no, which is formulas question type. This is developed by a physicist, no, nga engineer. So akong gi-request kung ma-install siya sa to ang module niya. Gladly okay ra kayo si Miss Jackie yang gipa-add, no. So now mo na ni ang bag-o. Okay, since no, honestly, since I've learned how to use formulas question type, ni stop na ko og use sa calculated nga question type. Okay, this is because ang function sa formulas designed no sa mga engineers mathematics, design siya and sciences. We can add units and pwede sad niya ma-convert ang unit panalit. Ang given nimo nga unit is meter, then your student answered in kilometer, iyara gyapon chikan, no, even sa time, hour and minute, no, ma-convert ra niya. If ang imuhang answer key is in hour, nya imong estudyante ni answer in minute, as long as gi-add niya ang unit sa iyang answer, correct ra gid gyapon siya, no, mo adjust ra ang formulas question type based sa unit. Okay, but ang unit is optional, no? Pwede nimo siya i-add, pwede dili. Okay, so in my example, karon ako example nga naa unit ug nasay walay unit. So ato sang ilailahon, no? So unsa ni si formulas question type. Okay? So nag-add ko og link na ko gipakita. Diyan na link mo na ang iyang library, no? Na diha nato makita ang iyang mga functions, but sadly akong nakita sa library is dili siya complete nga functions, no. Based on my reading, nay mga nag-share sa ilahang mga work sa formulas nga question type nga ang ilang function gigamit wala sa library, no, which is higher na to kay mga programming na manggod, no. Nanay mga conditions, no, mo pwede na ta mo nanay mga if ba, no, ang answer pwede na ta mo if. Okay, so ano to? Next page is variables. We have two kinds of variables, no, sa question type. We had random variables and global variables. Random variables, same with the calculated question type and multiple choice nga calculated multiple choice. Na siya wild card. That only difference is na siya separate window, no, for wild card. Na siya asa siya mo start, asa mo end. But in formulas question type, wala siya window asa mo start mo end, no, para wildcard. Ikaw mo type. So money ang format. So nay duha ka paagi paghimo sa random variables para na siya diri, no, kani nga box. Okay, so akong i-open na siya sa Moodle. So kasang paon para ma-relate sa Moodle. So ako i-insert. Ako i-insert diri. So I hope makita ra. So add ko, create ko og new question type which is formulas. Add. Okay, once you've added, so ako nang gi-skip ang similar with calculated, no, kay na-discuss naman with Sir Larry. So you need to add question name, no. So Sir Larry usually use like Q1 dash something, no. So now variables is always kuha ni siya naka-collapse, no, naka-collapse, dili nimo makita unsing mangita mo ba asa man ang variables about random variables in global variables.
once you open the formulas question type, nakakolapse ra ang variables. So ako ni expand, so nara makita na ang random variables and global variables. In global variables, diri na to is-set ang wildcard. So for example, katong gihimo no, like I want to create random variables for x. So x will be equal to, mag-add ko og braces, no? Add ko og braces. First part nga number is the start point, no, sa ato ang wildcard. For example, I will start with 50. Then mo end ko og 100. So mo na ang range sa x, no, from, pala zoom in para maklaro, 50 to 100. Then the third part is the increment. Okay, this is not included, no, sa setting sa calculated, sa ang increment dili ta kabuot. Here we can customize, no, makabuot jud tag pila itong gusto. Gusto ta nga ang given nato will be increment by 5, ako lang anaon, no. So ang possible values sa atong x will be 50, 55, 60, 65 up to 100. So ana siya, no, kay increment is 5. You can also use decimal nga increment. Example, imong increment is 0.1. You will going to use 0.1, so ang starting value will be 50, 50.1, 50.2, 50.3. So ingon ani ka customizable ang wildcard sa formulas question type, and this cannot be done sa calculated. Okay? Now, if you're going to add more line sa variables, ato ning pun-an og semicolon. Kay mag-error ni siya kung walay semicolon. For example, I will add another variable. For example, y, no? Let's just say akong y kay mag-start from 5 to 10 with an increment of 1. So ana ang settings ra. So wala na other additional settings na you will go to add your wildcard. So once you're done setting up your random variables, in global variables, diri ta maghimo sa formula. Okay. There are times, no, sa mga problems nga tong sulbo, no, nga we need to solve multiple unknowns before we arrive to the asked, no, ang gi-asked sa problem before nato na siya ma-arrive. So possible na siya sa formulas question type, and this is very hard using calculated question types kung ang problem nato ang gipangita to apa sa ikatulong formula, no, mo gamit tag multiple formulas para mo solve sa problem. So actually it can be done with calculated. Imong i-derive ang tulo ka formula into a single formula para ma-solve siya. But in formulas question type, we can solve them separately. For example, in this problem kay I need to solve a, no, mo solve ko variable a, but my variable a needs to find variable b. So pwede kong maingon diri, for example, I need to solve first my variable b. B is equals to x plus y. So any value of x and y in this range, i-add niya, it will become variable b. Then I'll add my semicolon. Yeah, I'll put another variable which is a. Then I can use here b. For example, b will be times y. So ako lang nang isulod. Then I'll say plus x. Pwede ra na siya gamit balik, no, ang mga variables. So pwede murag programming katong sa kumi, no, tong or katong nakaagig programming. So pwede na to tamo type og daghan kayong content formulas diri, no, pwede na to ning mapuno. So I have nanako mga created problems, no, nga daghan kay kog formulas gi butang diri. Kay in one problem, no, especially sa P6, no, natay usay problem nga tulo ka buok gipangayo, no, tulo ka buok. So ma-add nato tanan ang gipangayo sa global variables. And we can also add the units, no, daghan kong na-disgrasya estudyante nga units. Kay example lang, no, sa joules nako daghan ang na-disgrasya sa joules.
kay ang mubutang man sila small letter J na stricto man ni siya kay ang symbol sa joule is capital J, no? So inig small j wrong diretso answer. No? So this is strict sa maanad sa mga atong student using units. Okay, let's just say we're done adding these two variables. Okay, so another way to add random variables is the list method. Dili range, pwede ra kag makabuot kay for example controlled kayo ang value sa formula, I mean sa problem, no, nga any value nga masayop marong ang problem, no? Masayop na no ang problem, dili na siya mo arrive og correct answer. So if kung controlled nimo ang mga values, you can use the kanang list method, no, nga wildcard. So kamas ra ang separation, no? If unsa nga mga number nga pilian sa ato ang wildcard, pwede ra nimo i-represent nga like 1, 2, 3, 4. So more ni nga numbers inyang pilian. So dili na siya magbase og kaning pareho ani, no? Kay sa range method tuluman ka separation, no, with colon, start, end, and the increment. List method, so any nga imong gi-add will be part sa choices sa random. And you can also use text diri. Panalit ng imong problem kay mo gamit ka og text, no? For example sa let's just say economics, no, nag-solve ka og in mga simple interest, compound interest nga mupili ang problem, no, randomize siya kung yabang compounded monthly, quarterly, annual, so ano ba, bi-monthly. So pwede nimo siya i-appeal diri sa random aron ma-random sad ang problem, no. Same statement pero ang gipangayo kay mingon siya compounded monthly. Sa sunod niyang take sa quiz, ma-compounded quarterly na siya, no. So pwede ma-control man nato, no, diri sa choices we using list method. Ako nakita ni nga example is ang chemistry, no. Chemistry yang gigamit katong mga term sa compound, chemical, no. Yang gi-randomize niya para mausab-usab ang balancing sa equation. Okay. So global variables, so nakoy function i-share ani, no. Asa ni kwaon kani this is shown by Sir Larry previously, no. Sa mo gamit ta og sign function, yang given nato is degrees, mubutang ta ni dig to rad, no, para i-convert niya ang degrees to radian. Kung mo gamit ko ani og bali, no, like arc sign, rad to dig na sad ang gamiton para ang answer nga radian i-convert to degrees, no. Ako i-share karon next page ang mga functions. So these are the functions of formulas question type. In trigonometric functions, we have arc cosine, arc sine, arc tangent, then napatay additional arguments ani, no. So nani link, pa ako i-click na ay link no unsaon siya paggamit. So example diri lang ko. I'll show you sa sample na link. So mo ni ang link, palagin ka, so may password, click lang login. So na diri on how to use that certain function para magamit nimo sa imong formulas question type. Okay? So na diri unsaon siya paggamit. So paggamit is acus, then your expression. So kani sa expression should be a number nya, pwede siya kato atong gi-randomize nga x, y, a, b, or any variable nga imong gi-randomize. Okay. Pag random sa variable is unlimited ang pag-use, no. So dili ta problema ani og for example ni use ka og a diha, then mag-add kag another formula using capital A, this will become as different variable. Small letter a and capital letter A kay lain-lain na sila. Or you can use numbers, no. A1
Nya sunod na sad na kay formulas diha na tanato ang sunod kay A2 ana. So pwede sa siya naon. So you have many options to use no variable kay haron dili ka maglisod og timaan. Kay panalit you want to use a whole word no panalit para kang Sir Larry aron di siya maglibog kung nang ang iyang gi-randomize nga force use gini ang word nga force no so pwede sa nimo i-part diri nga force ang imuhang variable. So ana lang siya pag simplified ang iyang pag-use no so dili kay ta magsige gamit atong mga like braces no braces ato ana. If you remember no sa example ni Sir Larry no nga ingon ani ka stricto ang calculated, but in formulas simple lagi kay mura ra taga types of programming language no nga dili sige pangayo mga braces. Okay, so continue ka sa mga functions. Okay, money available for trigonometric functions and hyperbolic functions. Mo ni akong gipangita kombinatron at combinatoric functions no sa diri ko nasangko while using the calculated because dili siya ka-solve og nay kanang factorial and niabot kog mga problems nga I need to use factorial nya wala sa calculated question type. So mo ni nga nangita ko unsa nga question type in module that use factorial no so ang formulas question type nya sadly wala sa module. So akong gitry og request nga i-install ang add-on nya gladly ila sang gi-install. Okay, so here we can use the combinations and permutation no nya unsay syntax ani paggamit. So same marag sa calculator pero lahi lang pagka-type kay naa sa sulod sa parenthesis ang N and R. Wala ni zoom. No, nasa sud sa N and R. Kay sa calculator kay klaro man kay itong pagka display no sa N and R. Singon ani ra N and R. And similarly ingon ani ang iyang pag-compute. So mas dali na lang sa especially kung nakay subject nga probability. No, lisod kayo sa calculated nga question type kung nakay problem nga probability unya mo gamit ka ani combination permutation kay wala sa iyahang function no ngadto ko nasangko. So that's why nga nanatay new no and this is very useful for our profession no sa engineering subjects and mathematics. Another algebraic functions nga very useful no so money natay factorial. So ang uban ani is similar with calculated no daghan tag similar na sa calculated diri. Except ani kaning factorial wala ni dito sa calculated question type. So asa pa logarithm, natural logarithm no gamit kayo ni nato no? Log base 10 o katong napatoy isa no nya mangita kag list common multiple. Here using this one i-add ra nimo tong mga numbers ang iyang result is the least common multiple no ang result. So naragya pa na i-click ni siya nga link o katong link ako lang i-share sa inyo ha no para kisay ganahan mag-build no mag-modify sa ilahang question. Okay. Power. So this power na ni dito no. So with calculated this similar niya same ra gyud ang pag-use sa katong nakasuway na gamit sa calculated. Nari diri ang rad to dig conversion between radians to degrees. Balik data no. Dig to rad is conversion between degrees to radian. So ang i-input nimo diri is ang degrees value, ang output niya is radian. Sa rad to dig, i-input nimo is ang radians value. Then, ang output ani is the degrees value. Round up is rounding up, no? Imo i-round up kay namang ko yung mga part nako i-show sa inyo later, no? Nga part sa given sa ko ang problem is ako sang gi-compute
then akong gibutang sa given sa problem niya. Taas man kay decimal. So mogamit ko round off to reduce the number of decimal digits. Okay, so we have the square root. Then another functions, mga string, no? Pwede mo ito maka-add na kag-string sa imuhang problems. String or text, no? Text, maka-randomize ka og text, ma-part nimo sa computation ang text. So, mo po ni ay panagsara ko mo gamit ani, no? Silda na kay ko mo gamit ani ni text. Alright? So, padayon ta og solve. So, later on pagkitunta mo sa mga problems. Okay. Now, after adding your random variables and global variables, no, maka-kompleto na ka. Then, ang next is your question type, no? So, tira. So, kumanta sa random variables and global variables, diri na ta sa question type. Kung saan man natong question type? So, similar ra sa calculated. If familiar mo sa calculated, so there's no problem creating your question type. Diri. So, ang sample na diri. No? Sample, this is my trigonometric nga problem, word problem. No? Two angles of a triangle are A degrees. So, narang A na ko, controlled ang value sa A. So, ang angle na ko sa variable A is only from 20 to 30. And variable B, nara si B. So, ang angle nga yang i-display there should be in range between 40 and 50. And the longest side is C, no, small letter C. So, small letter C, ang values niya should be within the range of 150 to 250 with the increment of 5. So, more na yung pang display. Then, what is asked? Find the length of the shortest side. So, pag-create na ko sa problem, ako na daan siyang gi-control ang iyang mga values para kay baw ko which side ang always the shortest para easy na lang mag-create sa formula. So, based on this, since mamaya akong pinakagamay si angle A, so sure na ko nga si side A may shortest side. So, si side A na lang akong gigamitan o formula nga ako siyang gisolve. So, controlled ang problem. Haron dili ta masipyat ba? Masayot niya. So, gi-control na daan ang mga range. No? So, mao na lang itong timanan. Any variables nga itong gigamit from random and global, kung ato na siyang i-insert sa question text, kung ato siyang i-insert, ato na siyang ibutang inside sa braces or gitawag na to curly brackets, no? Inside sa braces. Pwede sad ni sila. Kani. Pre ani. So ako nang gi-mention ganina, no? Before I can use this formula, kay part man sa iyang formula nga kuha gamiton ang angle C, nya sa random na to wala man ma-apply si angle C kay dapat manggod si angle C is na relation between angle A and angle B. So ako sang gisolve si angle C diri. So base sa relation. And pila si angle C, akong gibutang diri. But actually ma-simplify ni siya tanan diri. Ma-simplify tanan. So para lang sayon ako mag-copy paste sa into other problems nako. So ako man nang gibuwag-buwag para dali ra ko mag-edit sa formulas no into the next problem. Okay, balik-balik man ang formula. Usbon-usbon na lang nako kinsay gipangita. So, anara, no? Same. Using braces, no? Paggamit sa variables dito sa to ang question type. Now, diri na ta pag-assign sa answer. Okay. Pag-assign sa answer, asa na to pagawas palik sa naman to po sa part sa answer nadatay part 1. Mao ni ang answer. Nadiri ang answer. Part 1. Anong part 1? Because in formulas question type, pwede ta in a single problem nga itong gi-create,
no? Pwede ta maka-ask og multiple questions. Pwede ta up bisan pag 10, no, ka-answer or 10 questions in one problem. Kay mo add raman ta, no? Maka-add man tag blanks for more parts, no? Pwede ta mag-add. So napud ko example later nga nakoy duha ka part, no? Okay. So here sa answer part, no, natay mark pila ka points in this particular answer. Answer type, pwede tag number, numerical formula, and algebraic formula. So, nani siya tutorial separate. So, I'll just to make this simple, number lang ta, no? Kaya sa algebraic na to, pwede man gud ang atong estudyante mo answer og equation. Pwede siya mo answer og equation. So, number, usually use number kay simple no niya. Dali ra sad sabton sa atong estudyante. Labi na first year kay di pa kay bawo example ang answer kay x square. Mag-type tag x square kay anaon man og type, di ba? X square. So, kay wala man ni siya editing ang answer nga pareha ani ba? Diri naingon ani, no? Ang field, answer field nato. Wala maingon ani. So, anaon man nila nag-type. So, to avoid that confusion sa student, ako na lang gi-number niya. Ako na lang control on later on how to display this answer, no? So, sa answer field, pwede tang mo pili unsay gigamit nato there is variable, no? So, panalit ang answer gyud ay kay naa sa x, no? So, pwede na to ako ibutang diri is x. Dili day diri wala day diri ang answer, no? Na day dito ra sa part sa given, no? Kana ilad-ilad, no? Ang answer kay part ra day sa given. Pwede na mo ibutang diha nga ang answer is x. Kung naay unit si x, you can add the unit here. No? Then, the only supported unit is the SI unit. Wala tong pound, wala to ang sa patay unit like inches, no? Yard. Ang supported niya is only SI unit. Eh pananglit ang unit ani is meter. Then, ang bata na to mo answer in kilometer, as long as gi-indicate niya ang unit nga kilometer, correct ra gyapon siya. Dili wrongan sa ani nga question type. Okay. Then, part text, pwede man ta mo add og text diri. Kay, nako example later nga, ang main text nato diri, main question, akong gi-add is the first ra nga statement. Wala pa'y gipangayo, walay ask, no? Ang mga given ray na butang. Then, sa part type, part text na diri nako gibutang ang what is asked, no? Ano naman to? Sorry. What is asked, no? So na nako diri gibutang. Kay mo add man ko another part for the second follow-up question, no? And another question. Naman ko'y problem sa P6 nga tulo ka follow-up o first question na napagay duha ka follow-up question. Then na unit. So na kasagaran madisgrasya sa unit. Kani malimot bisan naka-indicate na daan nga i-add included sa answer ang unit, malimot na gihapon sila. Okay? So, morning sample. So, here, maka-add ta sa answer is random, global variable, or formula. Pwede sa formula ang igamiton diri, no? Ang answer ni mo diri. Example, ito answer. Diri, no? Dili lang ang answer diri is x. Ang answer diri kay x over y. So pwede nimo anaon ubutang na diha x over y computon sad na ni ana niya iya sad ang computon. Pero nako example later on say proper nga syntax. So, the rest is similar na if you have used other question types, common naman extra options, kaning variable instantiation mo ni katong ato ning i-check diri kung correct ba ang mga variables na to. Later na kanang nakoy proper nga problem. Number of tries nga nani siya sa other question types, no? Kung pila penalty every time mo try siya answer. Pala ni close ha. Pala ni close. Sa pabakoy line slides ani mga wala na. So nahuman na tanan na, no? From
variables, no? From variables, random and global. Then, mo niya mga functions. After that, the main question sa on pag-create. Then, sa answer na field. No? So, nadaghang kainig trick sa answer. So, para mas makita ninyo ang actual, so, diri na ta. Actual. Let's create the actual. Sama ni nga problem akong create diri. Tara. So, money ang problem. Ako lang preview ni. Preview lang sa day para problem dyan siya. Money ang iyahang result. Okay. Natay, 800 gram ball has a speed of 21 meter per second. Ang question is, tulo ka question. What is its kinetic energy? Yeah, sunod na follow-up question. What if its speed were doubled? What would be its kinetic energy? Yeah, another follow-up na sad question. What if its speed were tripled? What would be its kinetic energy? This is very hard, no? Hard if you are using calculated question type. Lisod kayo mag-create og tulo ka question sa calculated question type nga sunod-sunod. Kay in calculated question type, usara man ka question imuhang mahimo. Usara ka answer pwede nilang ibutang. Motong other option is to use clause, no? Katong kang Sir Larry, no? Maka-create ka para multiple. Here, mas simplified, no? Mo na nga nakat-on ko ani wa nagid ko mo gamit og laing question type. Sukad nga na-add na ni sa module, this is the only question type I use in all my subject. Kanina wala na ko mo gamit og lain. Okay. Diyon sa man ni pag-create, no? Kani silang tulo. Okay. Start sa mabaw. Question name, so inira man na. Variables, na daghan kayo kung gisolve. The only given here is ang mass. Nako, no? Nakoy mass, AM, nakoy M. Yan, nakoy B for velocity. No? B. No. Diri akong gigamit sa mass kay M key. Kaya ako sang gisolve ang M. Ang M nako diri kay akong gimultiplyan og 1,000. No? O sa gimultiplyan og 1,000. Yeah. Here, isolve na ko ang kinetic energy. Mao ni akong formula. Then, what if mo double? Morning na ko'y KD, no? Kinetic energy ako nagigamit as kung mo double. So, nag-add na ko another formula. What if mo triple? So, mo na sa diyang answer para kung mo triple ang kinetic energy. So, if you notice na ay mga semicolon sa end, no? This is very important. Kaniday kay namo ko'y gi-add pa unta diri para quadruple niya. Ako na lang gi-remove na ko'y semicolon. Pwede ra na ako ni siya tangtangon, no? Ay wala na may ni sunod, wala na may ni palon. Okay. So, in question type, wala ni ang question, no? Given ra, walay ask. Walay gi-ask diri. No? So, MK nako na diri. Ang MK nako is the product of M times 1,000, no? Mo na ko MK. Then velocity is B, na ko diya gikuha. So, pwede ra man nimo magamit ni sila. Any variables nga imong gamiton sa question should be inside the braces. Klaro ba kanyo? Malimot ko ato ng padakan jud. Zoom in tag mayo. Okay. So, going down, diri na ta sa part. Okay. You can see here, nakoy tulo ka part. Part 1, 2, and 3 para sa tulo ka question. In my part 1, the answer is K. No? Unit nako is joule. Ang gi-ask, na diri ang gi-ask. What is its kinetic energy? Part 2, ED, ang answer, katong kinetic, gi-double. Na diri, what, na ang question, diri, what if its speed were doubled? Na diha ang unit. Part 3, mo to ang triple.
Threefold. Okay. Para mas masabtan, atong i-run balik, atong i-preview. Para. Okay. So, mo ni ang question, mo ni diri ang answer field, no? Tulo. Okay. Para mangopya lang ta. Naman diri sa ubos kay preview raman ni nana diri ang mga answer. Tara ang answer ay naikuyog unit kay kundi nato nabutang nga unit marong man ta, no? So for example, ang first na field nato ang answer is 112.71 joules, no? May answer. So what if kilojoule ang akong i-answer? So sa may kilojoule ani. So 0.11271, no? Pila ta answer? 11271 joules. Nya akong gibutang nga point para makilojoule. But akong answer is na ay kg, kilojoule. Pwede ra na sugutan na ng space. Next is 450.84. Ito lang kopyahan para diretso na ta. So pwede rin, i-answer ko is 450.84 niya. Ako lang gibutan is joules na, no? Or pwede na space, pwede wala. Yeah. Last kay kilojoule na sad ko. Kay this is 1,000 plus na, no? So let's just say akong answer is 1.01439. Ito lang hot doon. Yeah. Kilojoule. Remember, ang kilo symbol is small letter K, no? So proper yun siya. Okay, let's try to submit. So correct gyapon niya. Bisan ang answer key nato is in joules kay akong gibutang sa problem pag-create ani joules ra man ang unit. Karon atong estudyante ganahan man mo convert ila man gi kilojoule. So still ang answer is correct. So mo ni advantage sa formulas question type kay makaila siya sa SI unit. Even hour and minute, no? So pananglit imong answer dito kay per second, then ang estudyante ni answer per minute. As long as correct ang iyang conversion, the answer is still correct. Okay. Dili ni supported sa calculated, no? Katong calculated question type, no, nga mo convert siya og unit. Okay? I hope okay ra example between sa unit, no? Now, another trick with formulas question type is the placement, no? Placement sa mga answer field. Actually, pwede na ako ipamalhin ang placement sa answer field. Okay. Balik ta. Ako modify yon ang question. Ako ni modify yon. Mamantay akong original sa akong gihatag sa estudyante. Okay. So, part 1, if you remember nga what is its kinetic energy, ang field box is nasa ubos. Pwede na ako na ibalhin diri, no? By adding this code. Kani, okay ba nga nung ingon ana? Mo ni ang code, no? By adding this code, mo ni ang answer field, no? Ako lang pambutangan diri. Yeah, space. Ako sa ning butangan diri, space. Then I have used this in most of my problems, no? Kananay mga ingon ana. Atong i-preview, save sa die save. Save. Then let's try to preview. Sa nadubli na. Wapa din ako pa ni siyang tangtangon. Sige lang. Just to make my point, kaya ang unit na buwag na ni. So, nay. Kay naman ko unit nga part, basta mo answer ato kay sa day na unit, dili advisable da ito. Nalimot ko. Mo tay wa na ko butang ini siya nga problem kay na mo appeal i-separate man gud niya by default ang unit. So nahog na noon nga diri ang answer, diri ang unit. Ma-separate siya. Pero pag himo lang kog laing problem din nga wala unit, nalimot ko da mo day wa na ko nibutan. Mo na nga kani siya nga problem nako wala na ko butang i-rearrange kay tungod sa unit. Ano pamalit. Third. Wala ni save.
Inani sa ko ang library. So, balik ta. Itatag. Balik ko dashboard. Let's go to my mathematics subject. Ito ko natag past. Ako nang gibutang past ang old. Let's go to my college mathematics question bank. Okay, let's go to word problems. So, na ko yung mga calculated word problems. Diyan ta, clock problem. No? Kaya ito ni preview ha. So, mo ni ang nakoy problem, clock problem. Ako na daang gi-separate ang hour ug ang minute para sa estudyante nga formatted daan kay uban manggod magihay og format, maglibog og check si module. So in this case akong gi-control ang pag-answer. So hour diri, minute diha. Klaro na daan, klaro na nila no. Saan nila pagbutang. Yeah, so controlled na ko ang field box. So diyon sa man ako ni pag-create sa question type. So kita balik atong let's try to edit this clock problem. Okay. So sa main question nakabutang clock problem region. Why additional question? Para ito suppose. So here, akong gi-control ang oras para dili ko masayop assert this type of clock problem kay dili man tanang condition ma-meet no. So akong gi-ensure nga ang oras nga pilion sa problem would be 4, 5, 6, 7, 8. Ka-notice mo this is list method, dili range nga wildcard no. List ra siya. Then ang minute ako nang gi-solve mo ni akong formula sa pag-solve sa minute. Kay unsa man day question, ang question to ana ko gibutang sa part. Sa part text na diri ang gipangayo what is asked. Actually pwede na ko nibutang ato sa babaw no. Okay, para ra man gud nga template man gud ako ni nga question no. So aron di na ako mag-usab-usab sa imabaw, kanina lang akong usbon diri. So diara. So diri nana ang gipangayo sa part text no. Part 1 ang answer duha kay we can add multiple answers in one part no. Diri duha minute hour kama panit ganan ko appeal second butangan pangin nako na S. Then ako na sang computon ngadto sa babaw kung unsa nang S. No? Ako na sang computon. So in this case ako lang na hour minute ra man akong gipangayo. So question is ato what time after delay hour kung 4 o'clock ba na 5 o'clock will the hands of the clock be perpendicular to each other for the first time no. So na diri so mo ni ang placement. So braces nga naay underscore 0 will be your first answer mo ni ang choice. So yang kwaon ani diri is kaning H. Ang answer sa H mo naa diha. Then, colon mo tong makita ninyo later, no? Ganina day. No, nga na colon. Then, another box. Box lang po ni. Underscore 1, the second part. Yeah. For the minute. Kung ako ni, muad ko diri og S. So, muad na po ko diri. Ako lang yapong anaon. Then, this will be underscore 2 na ni siya diri. So, ako lang muad lang ko space. Ako lang i-bold man ako to no para ako. Wala na value diha ang S no kay wa man kumubutang diri sa nang S. So ako lang butang ang S diri is equals to 10 lang, di lang nato i-random. Sa lang kabuok. Ayan lang. Kay 10 man siya diretso. Dili lang siya butang kay mura man siya gi-solve diretso. Di na lang niya. Kay random man ni diri. Kani di man siya random sa random. Kaya lang S is equals to 10. So always na siya 10. Ako sang i-save.
Review. Tulo na kabuok. So, answer, nanay hour, minute, second na. Na diri makita, answer na ang S, always 10 na ni siya, wa man solve. So, since ang problem kay 5 o'clock man, so sure na ning 5 ni siya diri. So, mo na ni problemahon nila. Diri, nga part sa estudyante, mo man nilang sulbon nga part. So, 5 na ang first, then ang minute na lang ilang problemahon. Kung sa ang first na mo perpendicular for the first time ang clock. Okay? So, wala nilabot sa question. Wala nang gi-add to demonstrate nga maka-add ta, maka-customize ta og answer field. So, nay marong ani usa, arong gyud ni siya nga problem na. Kay since we are only using part 1 nga naay 2 points, so kung makorek sila ani automatic 2 points sila. Dili bahinon, dili tag 1 point kada usa. 2 points ini siya nga problem. Okay? I hope okay ra ta diha. Kay napay another trick. Balik ta sa ang question ba. Okay? So, minta ta dirita sa binomial expansion. Okay. So, ito i-preview. Tawa. Mani akong gi-create sa binomial expansion, no? Nga using calculated nga formulas question type. Okay. So, question is, what is the fifth term of? So, mani ang solbon, no? In binomial expansion. And this is random. That number of term, o kani, random na siya. So, mo randomize ko balik ha. So, akong click ko diri ubos. Start again. 7th term na. Lahi na sad. Power 11 na siya. Click ko balik. Lahi na sad. No? So, every time ang student mo take ani, kaya ako man silang gi-allow nga mo take og multiple times, no? Tong kay nga ni Sir Larry, iha kay one time ra. Kani nga activity nako, ako ni I think himo na ko sila 5 times sila mo take, no? Para ma-practice. Lagi uban tapulan mo take ra kausa bisan na zero di na mo take balik. Ako gyud ibadlongon sa chat na take balik kay zero ka. Di gid mo take lagi tay estudyante nga gahi kayo. Bisan na chance mo take balik, di gid mo take balik. Okay. Tanawa ang answer field nako. So, example mo answer ko diri og 11, nya mo answer ko diri og 2. Tawa formatted siya, no, nga 11x square. Ano ba? No? So, na ma-customize nimo ang answer field sa formulas question type. So, yung sama na paghimo, atong editon ang question para makita ninyo giun sa na paghimo. Okay? So, kibaw naman mo no nga pag-solve na to aning binomial expansion to find a certain term, nigamit man ta og combination, no, nga formula. So, here ako nang gi-randomize ang given. So, mga given na to, no? Gi-randomize, controlled na ko ang pag-randomize. Controlled ra. Controlled ra na. Sir, wala lagi third. Duhara lagi na. Basta wala kay butang, automatic taguan. Hindi niyo mabutangan sa ikatol, automatic taguan. Pwede na yung mag-delay indicate. Basta duhara yung ibutang taguan lagi na iyahang increment. Okay? Next is my global random variables. Sa global, so ako nag-solve na ko sa n. Giyon sa nako na. So, mga derive man ako na gipang derive, no? Based sa pag-solve. Nahog na nako ning universal na nako ning formula. Giyon sa pag-solve.
Kana sila nana diri. So in the answer field pwede ra sa dili variable imong ibutang, pwede sa formula. Ani, this is the formula. So pag start na ko create ani, wa pa mo ko kabantay nga naay NCR o kuan NPR day ang formulas question type. Ang formula gyud sa factorial, I mean sa NCR akong gigamit no, kat ni gamit ko factorial. Gamit ko factorial. Wa pa ko kabantay. This is my mo ni ang early na kong mga problems nga gigamitan sa formulas question type. Okay, mao maning part nga di ko kahimo. Kung saom na ko paghimo aning binomial expansion sa using calculated, wala gi solusyon. So until na nakabangga ako aning formulas question type, no, nya wala pa man sa module, sa ni hangi ako ni Miss Jackie nga i-message ang ato ang US nga counterpart nga ipa-install no sa module. Then ilara po dahil gi-install. I think pag request na ko karon pagkaugma na adayon no, ila dahil gi-install. So na-explore dayon nako ang formulas question type. So mo ni akong mga early na part ng pag-create sa question type. Okay, diri man ko nasangko unsaon paghimo sa formulas question type. I mean binomial no, expansion. So yara na. Diri na ko nalingaw og sugod. Okay. So here na ang question. What is the term, no? Sa nga term, random ang term, random ang value sa x, random ang constant, random ang power. Ang placement sa answer nara dire. Ang paghimo ani simple ra kayo. Gigamitan ra ani. Kaya na, pwede raw na ako nang ikanao, pwede na ako ibutang to power. Kung ganahan ko subscript na siya, no? So pwede ra sad siya. Ako ning gibutang subscript ra sad na siya. So na mo na nga na power siya. So maka-type ra gid ka diri. Pananglit chemistry ni siya no nya mga elements kay subscript man ang mga notation, no? So pwede ra nimo subscript imo gamiton niya using this box, no? Kani mao man nimo represent sa answer field. Nganong duha man ni nay underscore 0 niya na underscore 1 because in my answer field duha ka buok. Kani pwede na ko ni siya papason dire. Example ako ning papason dire, ako ning papason ilisan na nako nag B. I think wala man siguro B na ko dire sa variable. No, walay B. So, pwede ko mag-add eh. B is equal to ato akong gitangtang. Yara po ng sulbon. Yan dire represented na by B. Ako na save. Masayo na lang ninyo tanawon. Paasa ko pa mong ni siyang early stages pag-learn pa sa formulas question type. So, duha na. Nanakoy B and P1. So, dire, sa answer field, pag-create sa answer field, ang underscore 0, so muna si B, underscore 1, muna si P1. Kay sunod naman na. Kung pa kay comma dire, then another variable niya, another variable. So, sunod na nas numbering. So, this is underscore 0, underscore 1, underscore 2, underscore 3, underscore 4. Para sayo na pag-recall sa program. Okay? So, anara na siya. Okay, let's try to preview. Na-power na siya. And remember, random ni silang tanan. So every time mo take kung estudyante, digin mo balik-balik mo na patikon pa nako sila kalima balik-balik, okay ra kayo, no? Mahog ni sila kana para ma-master sila, mana mastery, no? Kay ang key sa mastery kay repetition man, no? So take na ko sila balik-balik ni siya ro di makaton.
Wakoy way kurat kinopyahay kay kada usa nila no gamay kay chance nga mo balik ang question tungod sa kadaghan sa girandom no. So kung ako ni start again, so mausab na sad ang term, mausab na sad ni, mausab ang power. So mausab sang answer. Yang answer ani kay linibo, dagko kay dili masud. No? So naman ang anak ko instruction diri nga the answer may be longer than the answer field provided. Okay. Mingon sila, sir, di masud ang problema kay maka-type ra mo kag di masud. 4, 5, 6, 7, 8, 9. No? So naman, di na ko makontrol. Man akong problema, di na ko makontrol ang gidakon sa box. Standard na ginanya nga gidakon sa box. Okay? So maragi appeal na lang ako note. Nara diri ang problem. Okay, so inalang imagination on how you work on your formulas question type. Okay? Ano? Okay. Marag nahurot na. Ang akong gianda mga sample on what you can do in your formulas question type. Depende na unsa mo ka creative, no? Ang inyong mga existing na mga problems on how you convert it into formulas question type. So, kung kabalo mo sa calculated nya, kabalo mo sa formulas, murag redundant na kaayo kung magpuli-puli mo between the two. So, pili na lang mo usa. If you want to have more functions, I believe ang formulas question type mas daghan ni siya functions compared to calculated. Kay I think ang nag-develop ani kay engineer, sagol ni siya, no? Pero ang first ni create ani is doctor in physics, no? Akong gitan-awng history. Then daghan naman kay since this is open source, gisaw na po ni siya sa mga laing ni develop no nasa mga kasagaran is engineer and mathematicians. Manilang favorite na question type. Alright? So, next part, pag-create o random nga exam o random nga quiz. Kay most of the question is, unsa man ka-valid ang atong exam na kinopyahan na iba ni sila. Now, if you are creating formulas question type nga quiz plus randomized pagyud ang imong quiz, nahog na gyud nga each student has its own set of exam. Wagi magpareho nilang exam. Mubalik man ang question, lahi sa given. No? So, maglain-lain pa sila question, maglain-lain pag yung given. So, muna, sa akong first year, kay puro man ni first year ako ang math, most of this quiz nga akong iset, makatake din sila 5 times. Kung akong tan-awon ang trend no sa ilahang progress, nagi-progress. Dili tanan na, this is not true to all kay nagi estudyante sa akong nag-ingon no nga ambot lang nanay daghang chance di pagyud gamiton tanan. Dire lang to sa Trigo kay mostly ang new naman no? Formulas question type rani. No? Student can take 5 times, no? Ang allowed grading method is average. So, kung tanawon ba, unsa kay progress sa itong estudyante? Let's just take family name start with D. No? Ano? Kasi may nagbalik-balik din. Okay. Let's check with Damaulaw. Damaulaw, 3 times yan ni take. First attempt, yung score is 84. Second attempt, yung score is 94. Third attempt, yung score is 90. So, here, it is very clear nga wa gid sila nagkinopyahanay. Nag-iyahay gid sila solve. Nagkinopyahanay pa ni sila, nanay na perfect. No? Ngano ma-discourage man sila magkinopyahanay. Okay? Every student, every time mo take sila sa ilang quiz, lain-lain, no, lain-lain man sila, di man sila magsunod, di pagyud pareho, random pagyud, no. For example, ako ning tan-aw, what particular question ang iyang gi-answeran? Alright.
question niya is what quadrant the given angle belongs to. So, maning given angle 744 degrees, no? So, pag next attempt niya, same question, lahi na ang angle. So, lausab na sa dingiyang answer. So, ma-discourage sila pinupihanay. Kay kadausan nila, lain-lain man. Even this is 5 times attempt, maybe the second attempt, nangutana na siya sa iyahang classmate, unsaon pag-solve, dili mangutana unsay answer. Kay mangutana siya kung unsay answer, unsaon man ang answer nga inig-take niya, lahi mang given. For example, sa maning na wrong siya diri, sa maning question. Negative day ang given angle, no? Negative, naliban siya, asa man nadapit, nabali siya sa tuyok. Diri, correct man siya. Kay positive ang given angle. Maayo day siya kung positive ang angle. Kung negative na ang given angle, din siya katultol asa ang quadrant. Okay. So, ma-review man nato diri no sa iyang gi-take. So, this is one of the advantages no nga kaingon ta nga unsa ka valid ang ato ang quiz. Okay, may common questions no sa atong mga chairman labi na mag-meeting no unsa ka valid ang imuhang exam. So I think this is pretty much valid. I'm not sure, it's my own opinion. This is pretty much valid kay di man sila kapangayog answer sa ilang classmate. What they can do kay multiple attempts man ngutana ra gid sila giun sa pag-solve. Okay? So derita mag-create og new quiz. Yung sa man ni pag-create balik ko sa okay. Let's create a new quiz. So, edit mode. Edit mode ta. Just lang tas pinakaubos. Add an activity. Quiz. So, practice. Align description. Okay, this is very important as katong gi-demonstrate ni Sir Larry. Dapat na ay end, no? Beginning yung end. Nya mohatag kog quiz nila kay para ma-practice sinima na. Okay, actually this is true, no? Basta mga quiz nila sinima na. Sinima na ni siya. Wa ko'y problema sa kinupihanay, no? Kaya di mo ko mahadlok na magkinupihanay sila. So for example, mo start ni siya today, mo end ni siya next week, February, no? Kala nato mo end sa February 5 next week. Kana lang same time. Pero butangan ako og time limit para inig-take nila sa quiz, dili sila mo link mo kana mo linger sa one problem yang maghuwat kung kinsay classmate mo solve para nila, no? Tan ako kani siyang activity allowed ra sila mo take 45 minutes. Okay, depende sa difficulty. Para sila tanan mag-concentrate sa ilang work. Di sila maghuwat sa ilang classmate mahuman kay kung mahuman na ilang classmate, maabta na sila sa ilang time. Kaya kung mahuwat silang mahuman ilang classmate para bago sila mo take, ilang mapangutana is yun sa pag-solve. Yun sa pag-solve. Bapa sila mo take. Bapa sila kita sa ilang problems or mga questions kay randomize ba ya? So, kung sa to'y gihatag sa ilang classmate, possibly, dili sa tumao ang gawas unya sa iyahang pag-take. Sir, unfair. Basig puro lisod ang iyang mo gawas. So, mana, diri na to na daogon sa to ang question bank. So, in my question bank, akong gi-categorize ang easy, medium, o difficult para pag-create, pagpili sa mga problems. No? Medyo fair gihapon. Lahi nga problem, pero similar ang difficulty level. Okay. Ano lang, grading method. Kita. So, kung akong ibuta mo na to 5 attempts. So, makapili ka. So, ako ni-inform sa sila. So, panalit mingon ko, last attempt ang i-record. So, magtarong ni sila og take. Kaya basi noon, first take nila, 50 ilang score. Pagsunod nila take, magara-gara mo 40, awa na mo to i-record ang last attempt. Automatic man siya unsay last attempt nila kay sense may gibutang nimo diri, mo appear sa gradebook.
If you put average, automatic sad ni sa gradebook. Ang tanang attempt nila, example ni, take na sila 3 attempts, wa nila gihurot ang 5. Pilay score atong 3 attempts, mo appear sa gradebook. So dili na mo problema pag tan-aw ninyo ni take siya ka tulo inyo pang tan-awon pilay score sa first, second ug third. Automatic niya sa gradebook kay mo man gi-set diri nga average. Kung highest grade, diri sila malingaw. Sad kay di man sila mahadlok magpataka og take. Kay paano first take nila 90. Pag second take ay nagpataka na 0. Ang highest grade ikuhaon. So no problem. So that's why di kay ko mopili sa highest grade. Usually either average or last attempt ang akong kuhaon. Para mag-practice sila. Okay, purpose nako pag create og multiple attempts is for them to practice. Pero magyapon lagi nagita estudyante tapulan, no? Take lang kausa na score niya 30, okay na. Imong may message nga take balik di gyud mo take. Iyaha lang nga basta lang naka-take, no? So then grade to pass. Kaya ang naka-purpose sa grade to pass wa ko i-mark diri 75 sa grade book nay color, no? Lahi og color ang mga failed ngadto sa grade book kung butangan nimo ni grade to pass. Ako ay ipakita later. Okay, layout question B. This is way similar na, no, sa para maging yung setting. So ako lang save, turn to po. Alright. Nanata. Since wa pa manisod. Now, it's very important nga dili mo mag-create og question within the quiz. Dapat created na ang questions prior sa pag-create sa quiz. Why? Kay randomize man ang pag-insert sa quiz. So dapat nanatay gihimo diri sa question bank. Okay, pakita tama. Yaray. Example, pag-create nako kay late naman ako ning mga question banks nako sa formulas, question type, diri na ko nagsugod og mapay pagkat-on sad nga pag-randomize, no? So diri na nako na utilize. So nasa right triangle na ko nga word problem, akong i-categorize easy, medium ug hard nya. Ipili na ko mga problems asa sila mabilong. I-segregate na nako daan. No? Kanina gi-demonstrate man to ni Sir Larry, no, ang mga categories. So, ani na, nag-create ra kog mga subcategories. So, sample, right triangle. So, Y-sod. Walay sod, kaya kung man ako gi-check ang show sa iyahang subcategories. So, iyarang subcategories na. So, kung easy, sa many mga problems belong to easy. Like the preview. Yeah. So, morning question sa easy, no? So, i-control na daan ako ang unit para di sila maglibog. Okay, bising tagaan kog answer nga radian sa mga tarungan, no? So, control daan. So, every time mo take sila ani, mag-usab-usab gid na siya kay because I'm using the formulas question type. So, if I start again, so nausab na ang length 13 meters, yang shadow 38 meters. Start again. Same problem na 25 meters, 44 meters na ang shadow. So mausab-usab yun yung angle. Okay. So that point, so let's just assume nga naka-create na ko sa ako ang tanang questions. Balik ko sa ako ang create na quiz. Balik ko ito. Atong practice na pinakaubos. Now, na-set naman nato, no? I have set it to have a 5 attempts. Depende ra ninyo, ha, kung ganahan mo kausa. Ako ganahan magig ko kalima kay malingaw man gud ko nila, no, nga magsigig take niya makita nako ang progress sa student, no, makita nako. Nagiuban gani nga pag first take kay low gid kayong score, pag second take kay murag tunga-tunga na. Last pag sunod take perfect na, no? So makita yung nga nakat-on gid siya. Kay di man kumingon nga nangopya. Pero usually di na ko ibutang sa major exam nga ang range sa pag-take sa quiz kay usa ka semana.
Usually ako nibutang ingon ani ka ng mga practice nila. No? Kaya na may mingon, sir, brown out. Kasi ugma lang take. No? Pwede ra. Pa sila rin bala. Basta nasili usa ka semana mo take. Yung mingon nga, sir, nihatag kag activity nga wala sa imong oras. So, since ang given ako diri is nagsugod man sa akong oras, di take lang mo sa atong oras kung ganahan mo. Kay this is a bonus na sa ilang part, no, nga atong gi-extend ang time. Bonus na nila din sila mo kaingon nga, sir, wakoy time mo take. So imo man gi-include man nimo ang imuhang time, no, pag-create ani. So tigid sila kaingon nga wa atong gihatag biyan sa atong time. Bonus na nila atong gi-extend. Okay. So start let's edit our quiz para magbutang taog. Question. Simple ra gid pag-create kung naa na kay question bank. Okay. Add. Diba? Mag-add new question na sa last ay add. Mag-add tag random question. Random question. Mag-add kag random question, automatic category siya diretso. Category. So for example, akong gamiton katong right triangle, no? Nga category nako. Right triangle. Okay. In my right triangle, mga category, anya, sana to? Easy day. Triangle lang natin. Sa easy nga part, no? Sa right triangle. Mo ni ang akong mga problems, na ako'y 5 ka problem dito. Ngamingon lang kung akong i-randomize is only 2 problem. Sa 5, mupili ra siya duha. Ana na siya. Yan na nadaugon. Pili ra siya duha. Add random question. So na nakoy duha ka easy nga problem belong ato nga right triangle, no, nga category. So every time mo take ang student, random gining duha ka easy. Okay na sad. I'll add another random question. And diri na sad ko sa medium. Kaningon ko din sa medium, sige duha gihapon. Duha ka problem sa medium. Add. Puro random. Then, ngayon ko nga, mag-prepare lang kog 5 ka problem kay depende, no, sa imong time constraint. So, sa hard, mingon lang kog 1 problem lang akong i-add para sa hard. No? Pili ra ko sa diha. 1. Ang gutom na mo, alas 12 na. Sige, mahuman na taron. No? So, for the hard. So, na ko'y 5 ka-prepared. Then, ang question ako is 5. Nya, diri is 100. Okay. As opposed sa suggestion ni Sir Larry, ako kay di na lang ko mag-usap-usap sa 100 para ang tanan akong mga quizzes, exams, always based 100. Karon inig-download nako sa gradebook para akong ibanlin na sa akong class record. Base 100 ang score niya akong transmutation table per mira 100. Dili na ko mangitag transmutation table nga 5 items, transmutation table sa 10 items. Always 100, base po 100. So dili na ako na usbon. Ya pwede ra kog di mo shuffle para inig-take sa estudyante. Always ang first 2 question is easy, ang third and 4 is always medium, and the last question is always hard. Kung dili na ako na i-check as shuffle. So bako ani di naman ako na i-check kay set na ang question sunod permi, no, sa side sa pata. Okay na. Daog na ta, ready na ta for the quiz, no. Sige, balik ko sa practice. So ako ko i-preview ang quiz, start attempt. So mani ako ang first na question. First question. Next, pwede na ako ma-set nga pwede mo kuha na itong na thumbnail. So muna akong second question. So na. No, random na siya. Random sa ang pagpili ani nga question. So naraday sa kaya kung mo start ko og new preview, tagana sa another set. Tagana sa kunyag another set. Ano sa ning first question ang about plug pool. Start ko na tabalik.
So plug full gyapon. Kay kamera mo gud to. Lahi na. Lahi na. Sa nga to gyapon siya mo pili sa easy, no? Sa 5. Yeah, random gyapon tanan, so the only solution ani for our student is to ask di unsa pag-solve. Di sila kapangutan unsay answer. Yes. Naman ko ilaing drawback ani kay kung atong practice nako kay long term pwede lahi nga classmate pasulbon, mahuman na sila. Pero sila sa practice nanan nila kay inig abot sa exam, sila na mo solve. So pangato na sila maihaw inig exam. Alright? Ako lang siyang i-stop kay alas 12 na, no? So I just making my point, no? Giyon sa pag-create ang randomized nga quiz. Alright, Sir Larry, ako ibalik nimo. Thank you, sir. If paki-unshare. Okay. Unsa to, Sir Buhos? SI ra? SI ang wa pa magkukuha